Magandang araw para sa lahat ng ating minamahal na mga senior citizens. Marami ang nagtatanong sa akin kung ano ba daw yung mga benepisyo na tinatanggap ng mga senior citizens dito sa Pilipinas. Kaya naman ako ay nag-research para may maibigay akong kasagutan at para din malaman ng mga senior citizens kung ano yung dapat nilang pag-applyan ng mga benepisyo na kanilang tatanggapin while they are enjoying their senior na age. At kung ikaw ay ready na mapakinggan ang video na ito, atin na itong pag-uusapan ang mga benepisyong tinatanggap ng mga senior citizens dito sa Pilipinas. At this moment, ito yung mga listahan ng mga tinatanggap na benepisyo ng ating mga senior citizens. Una na dyan, ang pinaka-fresh po sa lahat ay yung expanded centenarian. Maya-maya atin po yung i-explain lahat. Pangalawa is yung social pension for indigent pensioners. Pangatlo, no booklet required kung ikaw ay bibili ng gamot at kahit ano pa na makaka-discount ka ng 20%. Pang-apat is nasa kamera na pinag-usapan na po itong universal social pension. At saka panglima is yung bago pa lang din na free hospitalization sa any public na hospital hatid sa inyo ng PhilHealth. Ngayon pag-usapan natin ang katotohanan or legitimacy ng mga benepisyong ito. Una nating pag-uusapan yung expanded centenarian. Yung law nung una is para lamang po yun sa mga 100 years old na Centenarians Act na kung saan makakatanggap ang isang lola o lolo ng 100,000 kung siya ay aabot ng 100 years old. But now, mayroon pong tinatawag na Expanded Centenarians Act. At ito po ay para sa mga may edad na 80, 85, 90 at saka 95. Sila lamang po ay makakatanggap ng 10,000 pesos. So ang tanong, kung ngayong taon ay 81 ka, makakatanggap ka ba? Hindi po. Kinakailangan mag-aabot ka pa ng 85. Aantayin po natin ang 85. Kasi maraming magko-comment, Sir, bakit hindi kasali yung 70? Hindi kasali yung 79? Yes po, kasi ito po yung nasa listahan nila ng mga qualified age, yung 80, 85, 90 at saka 95. At kung aabot ka po sa edad na iyan, ang gagawin po ay bibigyan ka po. Pero ano yung gagawin? Una is magpunta kayo sa pinakamalapit na munisipyo sa inyo, lalo-lalo na sa OSCA, at magparehistro po kayo. Nang sa gayon, kung ikaw ay qualified na senior citizen, ay mabibigyan ka po ng budget at ibibigay po sa inyo ang benepisyo na tatanggapin ninyo po. Ito po yung pinirmahan ni Marcos noong February 26, 2024, ang Expanded Centenarians Act. Kasunod naman, ang pag-uusapan natin is yung Social Pension for Indigent Pensioners. So ito ay mandated by Republic Act 11916, also known as an act increasing the social pension of senior citizens, kasi nung una tinatanggap nila is 500. Ngayon, ginawang 1,000, which lapsed into law in July 2022. Indigent senior citizens are now entitled to a monthly stipend of 1,000 pesos from the previous 500 pesos per month nung January 2024 pa siya nagsimula. Until now, still existing itong social pension for indigent pensioners. So mayroong qualifications po na sinusunod ang social pension. Yun naman pong mga wala tinatanggap na pensyon sa any institution, SSS, GSIS, walang income at saka walang tinatanggap na support, walang tinatanggap na sahod. Itong article na ito ay na-publish dito sa kanilang website noong December 24 na purchase booklets.
hindi na siya required sa pagbili ng mga gamot ng mga senior citizens or any mga benepisyo pa na pwedeng ma-discount ang mga senior citizens. Hindi na po required ang booklet. Ang Universal Social Pension is still pinag-uusapan pa ito sa pamahalaan. At kapag ma-approve na ito ay laking tulong talaga sa mga senior citizens dahil ito ay para sa mga senior citizens na mayaman ka man, hindi, may tinatanggap ka man o wala, lahat po ay included. At saka yung free hospitalization hatid sa atin ng PhilHealth ay okay po ito. Ma-avail po ito, covered po ng PhilHealth ang mga senior citizens kung sila lamang po ay magpapa check up sa public na hospital. Pero if sa private naman po, meron naman pong tinatanggap na 20% discount po na ng mga senior citizens. Na sana'y marami kayong natutunan sa aking video ngayong araw. At sa mga nagtatanong, I am doing my best to really give what is the right information for you. And I hope na nakatulong ako ngayong gabi. Kung mayroon pa kayong maraming natutunan or maraming nalaman ng mga benepisyo ng senior citizens, just comment down below. And thank you for watching. Don't forget to subscribe. Salamat.